talagang literal na inilaglag ni Robin Padilla etong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Ano po dito sa interview po niya sa Net25. So ito, pakinggan po natin kasi sabi po dito, Senator Robin Padilla nagsalita na ukol sa mga kontrobersiya na nangyari po dyan sa Senado. So ito, pakinggan natin. Ang masaya po sa buhay ko. Ngayon ko lang ho na-realize yung halaga ng pangangamusta. Di ba na naging bahagi na salita ni Senadora Pia Cayetano, kapag ka meron palang konting tensyon, napakahalaga nung kakamustahin ka ng kaibigan nyo. No? Siyempre po, lalo na kapag nasa isang bahay kayo. Yan. Opo. Kaya, Doon nakikita yung kapatiran. Kaya ngayon, lagi pag may nakita ko, kamusta kayo? Kamusta kayo? Yun parang, iba pala ang dating nun sa isang kaibigan. Kultura po Eh, hindi, kinumusta naman si Pia Cayetano. Ang problema, nag-fake news peddler si Pia Cayetano at sinabi sa publiko na hindi siya kinumusta. Pero mga kababayan, ito on the spot kung makikita nyo, di ba, after magsalita ni Pia Cayetano, lumapit po si Senator Win Gatchalian at sinabi niya na, ako yung unang nag-chat dun Ako una nangamusta sa inyo dun. Di ba, on the spot, sinoplak etong si Pia Cayetano, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Natin yun di ba? Kultura. Pag na matagal mong di nakita, kung kamusta ka na, pare? Lalo kapag merong konting tensyon, kahit hindi simpleng text, kamusta kayo dyan? Mga ganun pala, no? Ang importansya din ng Senator Robin, ano po? Lalo na po kung malaking tensyon. Yan. Kapag pinag-uusapan na yung bahay ninyo. Simulan na ho natin yung binabanggit nyo. Noon hong nakaraang Lunes, gusto ho namin kayong magkwento Bago ho naganap yung putukan, nagkaroon kayo ng sesyon sa Senado. Alam niyo na rin ba darating si Senador Bato nung araw na yon? Yan po ang yan ang gustong-gusto ko talaga umpisahan. Opo. Kasi masyadong maraming kwento, nandun na kagad sa pinaka, dapat umpisahan natin sa naganap. Yan. Po, linggo, noong nagpatawag ng pagpupulong si Senator Alan Peter Cayetano. Okay. Ayan na. Sa isang tahanan diyan sa Forbes Park. Okay. Isang tahanan ng isang kaibigan natin. Nagdatingan po kami doon, 12 kami. 12 na kayo, okay. Opo. Nagtanong kami, ano ba itong pagpupulong na ito? Ang sabi ni Senator Alan, ay meron na tayong numero. Sabi ko, anong numero? Papalitan na natin ang liderato. Okay. Taka ako, sabi ko, paano tayo? 12 lang tayo. Oo nga naman. Sabi niya, may dadating. Nakaw! Yun, sabi ko, sino yung dadating? Basta, malalaman na lang nyo yan sa araw na yon. So ibig sabihin talagang inilaglag niya si Alan Peter Cayetano dito? Na talagang si Alan Peter Cayetano nga, mga kababayan, ang literal na kumumbinse. Ano po, kay Bato de la Rosa para lumabas sa Senado at para patalsikin ang liderato ni Tito Sen. Ayan tuloy pa natin. Kaya nung dumating si General Bato, si Senator Bato, wala po kaming alam. Ayun. Kasinungalingan po ang sinasabi ng marami doon na mapaggawa ng kwento. Mas maraming scriptwriter sa politika at maraming direktor. Kanya-kanya sa pantaha Isa lang po ang nakakaalam na dadating si Senator Bato. Si Alan lang po. Nakaw! So Wala yung po sinasabi niyo may kaming darating. So si Senador Bato yung tinutukoy niya may darating kinabukasan. Opo. Dahil meron po sana. Nakaw! Eto na, mga kababayan. Eto na. Ngayong alam ni Senator Alan Peter Cayetano at siya, mga kababayan, pala ang kumumbinse at nagpapuslit kay Bato de la Rosa sa Senado, possible din, mga kababayan, na ang kasabwat ni Robin Padilla na nagtakas kay Bato de la Rosa sa Senado ay walang iba kung hindi si Alan Peter Cayetano. Kasi, mga kababayan, ganito kung hindi inilagay ni Alan Peter Cayetano sa protective custody, etong si Bato de la Rosa, hindi sana po siya, mga kababayan, makakalabas ng Senado. Baka naaresto na po yan agad-agad ng ating mga otoridad. Kaso nga lang ang problema, gumawa ng mga cheche-bureching galawan si Alan Peter Cayetano at yung majority niya, mga kababayan, na kesyo nagpasa ng resolusyon para bigyan ng protective custody etong si Senator Bato de la Rosa. Kaya sinamantala ni Bato para tumakas ng Senado. So posible na yan na yung mga usapan nila. Ano po ni Alan Peter Cayetano at ni Bato de la Rosa na kapag nakuha natin ang liderato ng Senado, maililigtas natin si Sara Duterte sa impeachment, mga kababayan, at the same time, ako gagawa ng paraan para makatakas ka ulit palabas ng Senado nang walang nakakaalam. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Na kaming inaasahan daw. Ako po kasi kailanman hindi ako nakialam diyan sa palit-palit ng liderato. Dahil hindi ako nag-i-interest sa mga komite. Ang bobo din yan, no?
Ikinanta niya pa yung mga bagay na yon. Ng mga matitinding komite. Opo. Ang mga komite ko lang, may kinalaman sa advocacy ako, sa Muslim Affairs, Yan. sa mga katutubo, sa mass media. Yan po ang aking no? Parang sinabi niya na din dito mga kababayan na sinungaling talaga si Alan Peter Cayetano. Bakit? Ano ba yung sinabi ni Alan Peter Cayetano? Ako ang pinili sadya ng mga kasamahan namin sa sa minority ng mga panahon na yon para maging Senate President. Hindi naman to namin ginusto Talagang nagkaroon lang kami ng sapat na bilang. Pero maliwanag mga kababayan sa sinabi ni Padilla na talagang pinagplanuhan dahil nga nag-meeting sila sa bahay daw ng isang kasamahan nila dyan po sa Forbes Park, Makati. At pinag-usapan nila na nakakuha na sila ng sapat na boto at biglang may dadating na isang senador, which is si Bato nga yung tinutukoy ni Alan Peter Cayetano. So ibig sabihin, pinagplanuhan talaga yung pagpapatalsik kay Tito Sen. Kaya po nung dumating si General Bato at nagkaroon ng panibagong liderato, huwag pong sabihin na ito po'y pinlano namin. Opo. Hindi po totoo yan. Pinlano niyo na Yan nga po ay isang bagay na doon lang namin. Kahit naman po si Senator Marcoleta, hindi din po niya alam na si Senator Bato ang dadating dyan. Oho. Opo. So nung pumunta na tayo sa takbong tumatakbo siya, no? At hangos na hangos, hinihingal ando na may dugo pa sa kamay. Ano naging reaksyon nyo, Sen? Siyempre po, proteksyonan po siya. Okay. Yun po ang dapat gawin ng lahat Opo. ng senador. Hindi lamang kami. Oho. Dapat lahat ng senador, proteksyonan natin yung kapwa natin, senador. Bona ka pala Sabi mo noon, nung normal citizen ka, huwag gamitin ng mga senador yung Senado at huwag pinoprotektahan yung mga senador na yan kasi taong bayan na nagbabayad ng kuryente tubig dyan. Diba sinabi mo yan nung si former Senator Antonio Trillanes, yung naando dun sa loob ng Senado, tapos ngayon Senator Robin Padilla, porket kaalyado mo, nagiging trapo ka na. Sinasabi mo na dapat yung kaalyado mo, dapat yung kaalyado mo, protektahan. Diba? Etong isang patunay na si Robin Padilla ay talagang politikong trapo. Nung hindi ka politiko, sinasabi mo, bakit ginagamit yung Senado? Taong bayan yung nagbabayad ng kuryente tubig dyan. Taong bayan yung nagpapasahod sa mga senador. Kaya huwag gawing hotel ng mga senador yung Senado. Tapos ngayon na ikaw na yung naandya dyan, senador ka, at kaalyado mo, yung gumagamit ng Senado, sabi mo, protektahan. Dapat protektahan. Bobo ka talaga. Kapwa natin yan, ihiwalay muna natin yung politika. Kahit magkakalaban sa politika, kahit tama na kayo. minority. So ibig sabihin, pinupolitikan nyo pala ng mga panahon na yun si former Senator Antonio Trillanes. Diba? Ngayong kaalyado nyo yung nasa sitwasyon na ganyan, nakatulad nung kay former Senator Trillanes, wag mo nang isipin yung politika, ihiwalay mo na yung politika at dapat protektahan si Bato. Nung si former Senator yung naandya dyan, kung ano-anong sinasabi mo. So ibig sabihin, pinupolitika nyo nga si Trillanes nung panahon ni Digong. Mayorya, ang pinag-uusapan natin dito, isang senador Oho. na hinabol sa hagdan, Oho. paakyat at nasugatan pa nga. Oho. So, ang nangyari po, nagkaroon ng sesyon at napalitan nga yung liderato kasi 13 na po kami. Ano unang naging tanong nyo kay Senador Bato? Bakit ka tumatakbo? Bakit ka humihingal? Hindi ba tinanong ng ganon, Sen? So ito, iba na yan mga kababayan. Ang gusto lang natin malaman dito yung ginawa nila kung bakit napalitan yung liderato. At inamin nga, bukod sa inamin ni Bato de la Rosa dun sa interview niya kay Jessica Soho, maliwanag din na sinugundahan dito ni Robin Padilla yung naging pagpaplano mga kababayan, dun sa Forbes Park, sa isang bahay ng kasamahan po nila mga kababayan, yung naging pagpaplano nila para patalsikin etong si Tito Sen. So ngayon, yung ginawa nilang yan mga kababayan, mawawala ng saysayan, lalo na kapag ka napatalsik etong si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kasi umiingay na to ngayon talagang umiingay na mga kababayan, etong nangyayaring posibleng palit liderato dyan po sa Senado. Kasi sabi po dito, basahin po natin, etong nakita nating balita galing po sa Abante Una sa Balita. Sabi dito mga kababayan, Sherwin Gatchalian, kumasa sa Senate Presidency. Alan Peter Cayetano tagilid mga kababayan. Kasi di ba nagpahiwatig na si Alan Peter Cayetano na pagka talagang tinanggap ni Sherwin Gatchalian yung Senate Presidency, baka nga bumoto etong si Alan Peter Cayetano para palitan siya. Sabi niya yon. Ewan natin kung gagawin niya talaga yon. So ngayon sabi po dito,
nagpahayag ng kahandaan si Senador Sherwin Gatchalian na pamunuan ang mataas na kapulungan ng Kongreso sakaling piliin ang kanya mga kasamahan bilang kapalit ni Senator Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi dito mga kababayan, ginawa ni Gatchalian ang pahayag sa gitna ng patuloy na usapin ng pagpapalit ng liderato ng Senado sa poll ng ikudita ni Cayetano si dating Senate President Vicente Soto III o Tito Soto III. Ayon kay Gatchalian, sa tingin niya sapat na ang kanyang napakahabang karanasan sa Senado kabilang ang paghawak ng malalaking komite para pamunuan ang mataas na kapulungan. Sabi daw dito mga kababayan, quote-unquote, 10 years na tayo sa Senado, naging chairman tayo ng Economic Affairs Committee, Energy Committee, Basic Education Committee, Ways and Means na medyo komplikado at pinakahuli yung finance, at tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado lalo na yung mga komplikadong komite. Kaya kung handa talaga. Ani po ni Gatchalian sa isang panayam nitong Biyernes, Mayo 22. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw. Ako, naniniwala naman ako na may God's will at God's time. Ako naniniwala ako na talaga diyan. Pag talaga plinano yan sa Diyos ng pinagplanuhan ng sayo ng Panginoon, sa madalit salita, dadating at dadating yan. Sabi pa niya, kabilang si Gatchalian sa 11 na miyembro ng minority bloc na bumoto laban kay Cayetano mga kababayan. Sabi pa dito, sa kasalukuyan, 12 na lang ang miyembro ng majority bloc na pinamumunuan ni Cayetano. Dahil muling nagtago si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos dumalo sa sesyon noong Mayo 11 para ikudita, eto pong si Tito Sen. Unang pumasok sa abante ang ulat na kinapos lang ang bilang ng minority bloc para iluklok na si Gatchalian bilang Senate President. Matapos tumanggi ni Senator Francis Chis Escudero na sumama sa minority kung hindi umano siya ang ipapalit kay Cayetano bilang Senate President. So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, talagang maliwanag din naman. Itong ugung-ugungan ngayon or pinag-uusapan ngayon na bagong palit liderato dyan po sa Senado. At posible pa rin mga kababayan na makuha ni Sherwin Gatchalian yung Senate presidency. Kasi nga, mainit na pinag-uusapan na po yan at tuloy-tuloy na po yan mga kababayan yung pagkuha ng boto para palitan sa pagka-Senate President, etong si Alan Peter Cayetano ni Win Gatchalian. So ngayon, ituloy pa natin. Malakas pa rin ang gugong sa umunoy muling nakaambang pagpapalit ng liderato sa Senado. Kahit pa sa abala na, kahit pa sa abala na ang Senado sa iba't ibang mga issue na ang nalalapit na paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin kung sino ang matunog bilang susunod na Senate President. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. I state your full name. I, Alan Peter Shram Cayetano. Matapos ang pagpalit ng liderato sa Senado noong May 11, marami na ang nangyari sa loob ng institusyon. Mula sa paglitaw ni Senator Ronald De La Rosa, nangyaring putukan noong May 13, at pag-alis ni De La Rosa na nasa ilalim ng Senate Protective Custody noong May 14. Naging usap-usapan rin ang iba't ibang issue sa pagitan ng mga senador, gaya ng issue ng pagtataas ng boses umano ni Senator Francis Pangilinan kay Senator Robin Padilla. Bagay na hindi ikinatuwa ni Padilla. Walang ni isa sa inyong nangamusta. Nariyan din ang emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano dahil sa privilege speech ni Senator Risa Ontiveros patungkol sa nangyaring kaguluhan. Bukod pa rito ang napipintong pagsisimula ng paglilitis ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman ang usapin ng muling pagpapalit liderato, usap-usapan pa rin sa lahat ng sulok ng institusyon. Tama! Isa sa mga matunog na pangalan na maaaring pumalit bilang Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian. Bagay na ayon kay Gatchalian ay ayaw niyang pangunahan. Anya, mahalagang ituon muna ng mga senador ang pansin sa mga isyu na kinakaharap ng bansa. Pero sa tanong kung handa ba siya sakaling mangyari ito. 10 years na tayo sa Senado. Yan! Naging chairman tayo ng Economic Affairs Committee, Energy Committee, Basic Education Committee, Ways and Means na medyo komplikado at pinakahuling finance. At tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee
Kaya kung handa, handa talaga. Dagdag Nakaw! ni Gatchalian, iisa lamang ang layunin ng mga miyembro ng Senate Minority Eto na mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Pag nakasungkit to ng isang boto or halimbawa, eto na lang. Pag may nakulong na mga senador dyan, maniwala kayo laglag. Etong majority ni Alan Peter Cayetano. Kaya nga kung ako kay ako, Ombudsman Boying Rimulya, bibilis-bilisan ko na. 'Di ba? Bibilis-bilisan ko na para makulong na itong ibang mga senator. Nang sa ganun mga kababayan, bumagsak na yung majority ni Alan Peter Cayetano. Bloc ang manumbalik ang tiwala ng publiko sa Senado. Itong minorya na ito ay minorya ng prinsipyo at nag-usap-usap kami na maninindigan kami sa aming prinsipyo. Yan na! Prinsipyo ng integridad, prinsipyo ng pagiging tapat, at higit sa lahat, ibalik yung dignidad ng Senado. Ako si Angela Babad ng PRTV News. O yan na, mga kababayan. 'Di ba? Kasi ang gustong mangyari na ng minority, kailangan maibalik talaga yung respeto sa Senado ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero kung titingnan nyo talaga ngayon, hindi nirerespeto ng taong bayan ng Senado, pinagtatawanan. Kahit naman ako mga kababayan, sa totoo lang, nawalan po talaga ako ng pagrespeto dyan po sa Senado. Kasi para sa akin, isa po yan mga kababayang isang lugar lang yan na dapat binubuwag na. 'Di ba? Isang establishmento na dapat binubuwag na. Kasi sayang lang ang pera na ginagastos ng mamamayang Pilipino dyan sa Senado. 'Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, nakakawala ng respeto na makikita mo na yung mga tao na pinapasahod ng taong bayan, ganito yung pinaggagawa, dapat talaga buwagin na yan. 'Di ba? Kung hindi mapapalitan ng Senate presidency, mas mainam na lang na dapat buwagin na lang etong Senado. Kasi papunta na talaga sa lusak yan. Nasa matinding kahihiyan ang reputasyon ng Senado ngayon dahil pinagtatawanan hindi lang ng kabataan, kung hindi ng buong mga kababayang Pilipino po natin. Ano po? So ngayon, eto pa ang isa. Dahil ayon po kay Senator Ping Lacson, eto daw po talagang si Senator Win Gatchalian ang isinusulong sa pagka-Senate President mga kababayan. So eto, pakinggan po natin. Ang aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian, Oh. who may be acceptable to all 11. Acceptable na siya sa aming 11. Possible change of leadership sa Senate. Dahil sobrang gulpi yung Senado ngayon as an institution. 'Di ba? Wala Tama. bang possibility na magkaroon ng pagbabago next week? There's always a possibility. Kasi noon, lilima lang kami. Naging Senate President si Tito Sen ngayon, 11 kami. Dati, siyam lamang sila, 15 kami. Pero napalitan si Tito Sen. So, lahat possible Tama. And this much I can say, yung pagpapalit ng liderato, in this present situation, it's in the works. It's in the works. It's in the works. Hindi, kasi Tama ba yung dinig namin? Actually, we've been hearing of a counter coup since early this week, since late last week. And one version of the events that we heard, Senator, was that may mga ready na tumawid, kaya lang Yan! somebody was asking to become Senate President that was not palatable to the minority. Is that correct? that is correct. Ayaw daw ng extra Kasi cheese. ganun yung posisyon naming 11, no? Kasi never kaming, kasi bago lang kami magkakasama. Kasi dati naman, di ba, although dati naman magkakasama na kami kay Tito Sen, di ba? Pero before that, yung iba sa kanila nandun kay Senator Chis Oh. So, hindi pa kami ganong katagal magkakasama. Unlike yung mga nasa 19th Congress na nag-abot-abot sila. Kami, mga bagong salta kami ulit Tama. Ang aming matigas na posisyon, sasabihin ko na ito, no? Nagkaisa-isa kami kasi sa tingin namin, ako mismo nag-propose ito, medyo untenable yung position ni Tito Sen. At he also has acknowledged this. So naging compromise, ang aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian. Yan! Who may be acceptable to all 11. Acceptable na siya sa aming 11, sa aming 10. No? 11 kami na steadfast na kami rito. Hindi na ito mababali. Ang pinag-uusapan na lamang, kasi ang tingin namin, si Senator Sherwin, acceptable doon sa pwedeng tumawid. Kasi nga, ang naging problema ni Tito Sen, ang comment sa kanya nung ilan, at least yung tumawid sa kabila ngayon,
narinig namin na hindi siya marunong mag-alaga ng Yeah. kasamahan. Yan. Yun yung medyo inangalan ko. Kasi hindi ito galing dito sa new minority, doon sa tumawid. Sabi ko, hindi marunong mag-alaga. Define alaga. Ang definition ng alaga, magkaiba yung, sa akin, being a former chief PNP, ang definition ng alaga, you attend to the moral and welfare of your men. Yan ang natutunan ko Pero kung yung alaga na kukuha ka na, mag-i-insert ka ng 142 billion sa GAA para ipamudbod sa mga kasama mo, sa akin maling definition ng alaga yun. Iba kasing alaga yung gusto ng mga senator na tumawid, mga kababayan. Yung mga senator na sumama kay Alan Peter Cayetano, ibang alaga yung gusto nila. Kasi gusto nila, mga kababayan, kailangan ng Senado malaki yung insertion. Kailangan yung mga senador buya-buya sa pera ng taong bayan. Yan yung gusto nilang alaga. Alam naman natin, mga kababayan, pare-parehas na hindi naman talaga kurap etong si Tito Sen. At maliwanag din naman na sinabi ni Tito Sen na babantayan niya yung budget. 'Di ba, yung budget ng taong bayan, kasi yan ay pera ng taong bayan at walang makakalusot sa kanya na insertion. Kaya siguro ayaw ng mga senator ngayon na suportahan si Tito Sen kasi nga ganun. Walang pag-aalaga pagdating sa pamumudmod ng pera, mga kababayan, galing po sa kaban ng bayan. Ang gusto nila, ibalik siguro si Chis Escudero o kaya si Alan Peter Cayetano, kasi pag yan dalawa na yan, mga kababayan, automatic, busog na naman itong mga senator na ito. So malinaw na kung So saan kung yun ang naging pinapatamaan ni dahilan Senator. kung bakit umalis sila kay Tito Sen, lumipat sila sa kabila kasi hindi raw marunong mag-alaga si Tito Sen. I think that's unfair. Yung gustong maging pero- SP na ni-reject niyo po, the one who was not acceptable, why Si was Chis yun. he or she not acceptable? Iyan ko muna yan, i-hold ko muna in confidence. Tayo na naman, Sen. At saka kasi labing isa yung nagkasundo doon na hindi acceptable for a couple of reasons. At napaka-sound ng reason na ibinigay ng bawat isa. Kasi kanya-kanya kaming, alam mo naman ang Senado, 24 republics kami. Tama. Maski kaming 11 republics kami. Pero sa puntong yan, nagkasundo-sundo kami, like-minded kami sa issue na yan. Na kailangan yung magiging Senate President na i-elect namin, whoever he is, hindi lamang acceptable kung hindi. Kasi alam mo, sinisave namin dito institution Yeah. Kaya para sabihin, pagbintangan kami na ito, konektado sa CONAS, konektado sa impeachment, as far as the 11 members of the minority bloc, pag nag-uusap-usap kami, unanimous kami rito. Ang Tama. primordial concern namin, yung integrity, yung dignity, yung reputation ng Senate. Maybe we're being selfish, pero doon ang unang pinanggagalingan namin. Hindi In relation- totoo yung merong CONAS, In na relation- i-extend yung term limits, Baka kasi, mga kababayan, kaya ayaw na po nila kay Tito Sen kasi manipis na yung mga bulsa nila. 'Di ba? Baka kaya ayaw na nila kay Tito Sen sumama kasi baka manipis na yung bulsa, wala nang pambili ng bagong kotse, walang pang-bili ng bagong kondo o kaya bahay. Kaya siguro ayaw na nila kay Tito Sen kasi wala silang nakukuha na pera, mga kababayan, galing sa kaban ng bayan. Kaya gusto nila ng bagong Senate President na marunong mag-alaga. Ibig sabihin, marunong mamudbud ng pera. dagan yung age, yung qualification from 40 to 50 para hindi mag-qualify si VP Sara. Those are all BS, Kalokohan 'yon, walang ganon. Tama. Alam ko, ang nakarating sa akin na kung magkokon asman, very parang napaka-preliminary. Ayan. Maliwanag, talagang ipinupush na nila, mga kababayan, si Senator Win Gatchalian para maging Senate President. At maliwanag din naman yung naging paliwanag ni Senator Win Gatchalian na talagang willing siya, mga kababayan, na i-take over yung pagka-Senate President ng Senado. So ngayon, medyo tagili dito si Alan Peter Cayetano kasi, mga kababayan, alam nyo na, pagka may mga nakulong na senator na, talagang pababa na yung bilang
ng majority ni Alan Peter Cayetano. Talagang ang mga senador na ito, may kalalagyan talaga to. Makukulong talaga to at yung majority ni Alan Peter Cayetano guguho na parang bula ika nga, mawawala na parang bula at babalik sila sa minority. Ano po, so ngayon mga kababayan, ang isa pa dito, kaya hindi dapat pagkatiwalaan itong si Alan Peter Cayetano dahil kahit mismo yung mga tao na sumuporta dito kay Alan Peter Cayetano, talagang hindi maganda ang tingin kay Cayetano. Talagang dismayado mga kababayan dahil sa ginawa ni Alan Peter Cayetano. Ito mismong matalik na kaibigan na negosyante ni Alan Peter Cayetano, sinusuportahan ang kampanya ni Alan Peter Cayetano, kahit ito dismayado Talagang nagulat sa ginawa ni Alan Peter Cayetano ng pagpapatalusik kay Tito Sen. So ito, pakinggan po natin. Alam nyo, isa sa, noong unang kasama ko siya, isa sa ako'y amazed at nabibilib sa kanya. Walang meeting na inumpisahan na hindi kami nagdasal. Kapag tapos na kaming mag-meeting, magdadasal siya ulit. At kami, nakaupo, siya ay mag-kneel down sa, alisin niya yung mesa niya. No? So, dahil doon, ang tingin ko, sabi ko, wow, ito yung mga politikong hinahanap ko. Kasi ako talagang, ang pangarap ko yung magkaroon tayo ng magandang paggobyerno. Makapili tayo ng mga politiko na talagang magbibigay ng good governance sa ating bayan. Tama! So, yun. For so many years, kasama niya ako. Basta pupunta siya rito, akong bahala sa kanya. Election, talagang full support ako sa kanya. No? Pero ngayon, pag nagbibigay siya ng Bible verses at saka nagdadasal, kung nakita ninyo, nagdasal sa Senate, no? Nag-kneel down siya, kinikalabutan ako Nakaw! Sabi ko, mukhang yung values na we share together nung magkasama kami, parang wala na yon. Tsaka eto nga yung sinasabi dyan mga kababayan yung tao na gumagamit ng Bible verse kapag halimbawa may nagagawang kasalanan, may ginawang kasalanan, gagamit ng Bible verse para para tawag dito, para makakuha ng awa, simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Yan yung mga taong mapanganib. Tandaan nyo po yan mga kababayan. Yung mga taong sasabihin na, mamatay man ako, wala akong ginawang ganyan. Yan yung mga taong mapanganib mga kababayan. Yung mga taong nagtatago sa salita ng Diyos, matatamis na salita ng Biblia, mapanganib yung mga tao na yan. Kasi lilinlangin yan kayo gamit yung salita ng Diyos para hindi nyo makita yung totoong kasamaan na pinaggagawa ng mga tao na yan. Diba? Kaya ako mga kababayan, wala akong bilib dyan. Diba? Wala akong bilib dyan. Ako nagsisimba ako, oo. Pero mga kababayan, kapag halimbawa may isang taong nakikipagigilan sa akin gagamit ng salita ng Diyos, pinuputol ko ng usapan. Kasi pangit po talagang gamitin ang salita ng Diyos sa mga bagay na, alam mo yung sinasamantala mo. Diba? Ganyan-ganyan mga kababayan yan kay Alan Peter Cayetano na yan. Ganyan-ganyan yung mga taong mapanganib. Papapaniwalain ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero kung titingnan mo mga kababayan, yan nga yung diba may tinutukoy nga sa Bible, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Meron daw isang tao na magbibihis tupa mga kababayan pero sa kaila-ilaliman nun, mas masahol pa sa lobo. Diba? Ibig sabihin, yung kulo ng tao na yon sa ilalim, sa kaloob-looban niya, mas masahol pa sa lobong gustong pumatay ng Diba? Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So parang ganon, si Alan Peter Cayetano. Kaya nga tama din yung sinabi dito ni Sir Romero na talagang nakakakilabot, lalo na pag ginagamit nila yung salita ng Diyos sa mga plenary session. Kapag i-defend nila yung gusto nilang i-defend, gagamit ng salita ng Diyos, nakakatakot yan mga kababayan. At dapat hindi pinapapaniwalaan yung mga ganyang klase ng tao kasi mga bula ang propeta yan.
Di ba? Anyway, tuloy pa natin. Wala na. Very, very disappointed as a friend. As a friend. Kasi, nung nag-withdraw of support ako sa kanya, kaibigan ko pa rin siya. Tama. Pero ngayon parang, pati yung pagkakaibigan namin, gusto ko na rin bitawan Nako! sa nangyayari. Alam niyo, Oh, yan ang sinasabi ko mga kababayan sa totoo lang. Alam nyo kung sino lang yung pinakamaayos dun sa mga Cayetano? Yung tatay ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, kasi batikang abogado yun eh. Tsaka may respeto. Gaya nga ng sabi ni Lino Cayetano, mga kababayan, kahit yung nakaaway ng kanilang tatay sa politika, nire-respeto yung kanilang tatay. At saka mga kababayan, eto, si Lino Cayetano, yan lang yung mga ayos dyan sa mga Cayetano, pero itong sina Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, wala eh, kinain na ng sistema ng politika, yung mga utak nila. Diba? Masyado nang inilagay sa utak mga kababayan yung sistema ng politika. Kaya para sa akin mga kababayan, talagang pangit yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano, talagang masyadong ganid sa kapangyarihan. Kaya tama lang, napalitan siya ni Senator Sherwin Gatchalian kung sakali makakuha ng sapat na boto ang minority. Tama lang talaga na na mapatalsik siya sa pwesto bilang Senate President kasi hindi siya bagay diyan. Kahit kayo mga kababayan, ito sa totoo lang ha, usapang totoo lang. Pagmasdan niyo si Alan Peter Cayetano na nakaupo bilang Senate President, bagay ba sa kanya yung pagiging Senate President? Hindi, ito tingnan niyo na lang mga kababayan. Kayo tatanungin ko kayo. Diba? Kaya tatanungin ko kayo mga kababayan, pag nakikita nyo ba si Alan Peter Cayetano nakaupo bilang Senate President, bagay ba sa kanya yung pagiging Senate President? Lalo na yung kanyang yung kanyang aura pagka umuupo bilang Senate President. Magaan ba yung pakiramdam nyo pag tinitingnan nyo siya na nakaupo dun sa posisyon ng Senate President? Bagay ba? Hindi, di ba mga kababayan? Hindi. Kasi nga pag tinitingnan nyo siya, mabigat yung pakiramdam nyo. Na para bang hindi ito bagay dito eh. 'Di ba? Hindi ito pang Senate President. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi lahat ng sinasabi niya hindi gaanong pinapaniwalaan ng taong bayan ngayon. Sirang-sira ang salita ni Alan Peter Cayetano sa mga kababayang Pilipino po natin. Kahit nga yung kaibigan nyo, 'di ba, gustong bitawan din kahit yung pagkakaibigan nila ni Alan Peter Cayetano kasi nga nadidismaya siya. Lalo na pag ginagamit yung salita ng Diyos. Anyway, mga kababayan, kayo po, kung kayong tatanungin ano masasabi ninyo, hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay at pinag-usapan po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dito mga kababayan.